Ngayon eto, bukod sa pagtawag ng bakla, meron pa mga bossing, Vice Presidente natin, bobo naman, ayan. Tayo mga vloggers, mga kababayan, yung iba sa atin, minsan ako talagang nagsasalita ako pero hindi pangkalahatan, no? Pambwisitan mga bossing. Pero bilang isang Vice Presidente, dapat medyo ano ka din sabi nga ni Katunying, bilang isang Vice Presidente, rerendahan mo yung mga sinasabi mo o yung mga sinasalita mo. Hindi lahat pwede. Di po ba? Tanong ko lang mga kababayan, doon sa hinihinging budget ng Vice Presidente na tumatangginting po na 2 bilyong piso mga bossing. No? 100 million po doon para sa mga advisor mga kababayan. Sabi ko, saan napupunta yun? Bakit para namang tawag dito? Para namang yung mga sinasabi ng ating Vice Presidente walang nagpapayo sa kanya. Di ba? Parang walang nagpapayong mga advisor kagaya na lang nung pagbabanta sa buhay ng presidente. Yun kung yung mga advisor nyo aware sa mga sinasabi ni Inday Sara Duterte, kumbaga, kilala na nila yan sa umpisa pa lang mga kababayan. Ito yung mga hindi mo pwedeng sabihin. Although alam namin, galit na galit ka na, pero bawal mong sabihin to kasi public figure ka. Bukod sa public figure ka, pangalawa ka sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Di po ba? Sa atin mga kababayan, pag nagsasalita tayo, although simpleng vlogger lang tayo mga bossing. Simpleng vlogger lang po tayo. Pero iniiwasan natin, hanggat maaari, iiwasan natin na magsalita po ng mga ganyan. No? Sabi dito, napansin, ng mga congressman natin, House Leader calls out Sara Duterte's bobo remark. 2 House Leader on Thursday have criticized, ang liliit niya, pero ayan, nababasa ko pa, have criticized Vice President Sara Duterte controversial use of the word bobo or stupid in response to question about her frequent foreign trip. Ang sagot ng Vice Presidente, mga kababayan, nagtatrabaho pa din ako. Hindi nila alam yon kasi bobo sila. Di ba? Bobo sila. Pagka ang presidente natin palabas-labas mga kababayan, at lumalabas ng bansa, kung ano-ano ang naririnig natin sa kanila. Di ba? Kung ano-ano po ang naririnig natin sa kanila. Paano mo sasabihing nagtatrabaho ang Vice Presidente? Sa halos araw-araw po na ginawa ng Diyos. Diyos po natin lahat, yung totoo po. Yun sa taas, hindi po si Kibuloy. Si Buloyski po, Diyos ng mga DDS yun. Halos araw-araw po na ginawa ng Diyos, mga kababayan, puro po, bring him home. Ang sasabihin ng ating Vice Presidente. Punta dito, lalabas ng bansa, pupunta ng Hague, sisigaw, magtayo kayo ng entablado, sisigaw ako, bring him home. Uuwi ng Pilipinas, 1 week. Papahinga, syempre papahinga, baka may jet lag pa po yan. Di ba? After 2 weeks, lipad ulit ng Hague. Sigaw na naman tayo, bring him home. Di ba, Cheryl Santa Maria? Paulit-ulit to. Ngayon, umuwi ulit ng Pilipinas, galing Hague. Pumunta naman po ng Australia. Ano po ang sinigaw? Bring him home ulit. Di ba? Talagang iisipin ng mamamayang Pilipino, mga bossing, na puro bring him home lang ang inaatupag ng ating Vice Presidente. Di ba, mga kababayan? Hindi natin masisisi yung mga Pilipino. Dahil paulit-ulit, baka aalis na naman ng bansa yan. Pagkagaling sa Australia, may pupuntahan na, bring him home na naman po ang sasabihin doon. Sabi dito, House Assistant Majority Leader in Manila 1st District, Ernesto. Si Ernesto Dionisio pala ito. Sikat ito, mga kababayan, sa Maynila.
First District Representative Congressman Ernesto Dionisio Jr. Si Ernix yata ito eh. No? Dati yung tatay niya, Erning. Nung nandyan pa ho kami nakatira sa sa Pilipinas, sa Tondo, Maynila ako, no? Taga Maynila ako. Diyan ho ako pinanganak. First District Representative Ernesto Dionisio Jr. says, it is uncalled to the Vice President's statement explaining such language is unbecoming in national leader and undermine the standard of public office. Oho, mga kababayan, dapat po yan, salang-sala po. Siguro, akala nila, pass na tayo, okay na, wala nang problema. Bakit? Kasi nga, na-establish na ng tatay ko yung mga murahan. Di ba? Na-establish na ng tatay ko yung mga lengguaheng ganun. Kaya okay na ang Pilipinas. Naalugo ang utak ng mamamayang Pilipino. Saglit lang. Nagising kami Lunod na pala tayo doon sa mga pagmumura ni Duterte. No? Nasobrahan na pala. Di ba? Aba, dati kahit papaano, marespeto ang mga Pilipino. Ngayon wala na. Panay-murahan na lang. Bobo, bio-bio, at kung ano-ano pang mga lengguwahe na lang. Bigla tayong nagising, mga kababayan. Di ba? Ngayon, yan ang nangyari po, mga bossing. Yan po ang nangyari. Umaalma ang mamamayang Pilipino ngayon doon sa mga lengguwahe na gusto nila maging natural lang sa buong Pilipinas. Parang, bobo. PI, ganito. Natural yan, no? Kasi expression lang naman yan, Naging ganun na ang ating bansa. Tayo po, sa atin nga lang po, mga kababayan, may special na pagtawag, di ba? Opo. Sa bansa po, sa Amerika, sa ibang bansa ho, yes or no lang. Tayo, may special pa ho tayong tawag doon sa mga nakakatanda natin. Imbis na oo, hindi, opo. Po. Unti-unting nawawala yun. Papalitan ng mura na lang. Bobo, tawagan na ganito. Paano ho kasi sa mga leader nag-uumpisa? Kaya ang akala normal na lang ho yun. Normal. Presidente nga namin nagbumura Presidente nga namin kung ano-ano. Vice-presidente nga nang tatawag ng bobo Normal na dapat yun sa lahat ng Pilipino. Doon na lang po siguro sa Davao. No? Kasi po, yung mga nasa Luzon, sa Visayas, at ibang parte ng Mindanao, gusto pa din pong manatili na magalang. Dahil ganun po tayo pinalaki ng ating mga magulang. Sabi ni James Guillen, sige, banatan mo. Saan ba? Sa harap, sa likod? Masarap sa harap. Sabi dito, each leader, same goes with house member. Each position, basta leader ka ng isang bansa, there's a certain decorum that you should follow. I believe respect begets respect, no? Wala namang mararating yung mga name calling o pagtatapon natin ng di magandang salita sa kapwa natin. Sa dami-dami ng tinatapon na putik sa kanya, this is my own opinion. He maintains that decorum on being a good leader, setting example to the youth and generation coming sa ating bansa na talagang nagbibigay pa rin siya ng respeto. Ang binanggit ho dito, mga kababayan, he maintains. Ang pinatutungkulan po dito ay si Pangulong Bongbong Marcos. Sa dinami-dami ng pagbibintang sa kanya kung ano-ano, pati po pag-aadik, naibintang na ho. Pati yung hindi nagbabayad ng tax, naibintang na po. Hindi natin naringgan yan ng bobo o nagsalita ng bobo o rumesbak ng madiin sa kanila. Patawa-tawa lang ho ang Pangulo. Pangisi-ngisi po. Pero nandoon pa din ho yung tindig, leader ako. Kailangan, tama lang yung mga sasabihin ko. Hindi ka ako gagayahin ng mga
ng mga Pilipino. Kasi ako yung mismong example. O, di po ba? Ay, sabi ni Ronalyn Punay, kasi mag-amang parehong bobo, bangag, may saltik ang utak at mga kampon. O, hindi ko na ho babasahin ng tuloy-tuloy ho, mga kababayan. Alisin ko na ho ito. Ano?